Motoris medyo Honda CRF 150 ay bibigyan ko ng tips kung gaano kadami ang tamang oil na ilagay natin sa kanyang front shock. Nagkataon is magpapalit tayo ng oil seal, nasira na ang kanyang dust seal guys. So isa lang saan ang papalitan, kailan sinabi ni Bossing na dalawa na ang papalitan kasi malambot na po ang isang shock niya. Doon ako is putok na ang kanyang oil seal at itong shock naman na binangs ko guys is maganda pa, kaya lang hindi pa siya pumutok. Pero gusto ni Bossing is ang dalawa is sabay palitan. Ito guys, medyo putok na to kasi yun ang balik niya is medyo mahina na siya. So ngayon, ang gagawin natin is siyempre, baklasan natin ang dalawang tubo na yan guys. Ngayon, nabaklasan natin ang kanyang tubo, nalinis na natin. Pero ang problema kapag mayroon kayo ipasok ang ating dust seal, tulad dito guys. Siyempre, may bibigay akong tips sa inyo para hindi kayo mahirapan ipasok ang dust seal at hindi siya masira. Napakasimple lang, kuha lang kayo ng electrical tape, tapos ilagay nyo lang sa gitna yung may kanal. Ang purpose nito, para pagpasok ng dust seal, ay tuloy siya guys, tuloy siya. So side by side lang yung may part na may madaanan ng ating oil seal at saka dust seal. So, dapat takpan natin yan. Para automatic, masislide lang ang ating dust seal guys pagpasok. So ganoon lang po ang paraan at huwag natin pilitin para hindi masira ang lips ng ating dust seal at saka oil seal. So napaka-importante po ang lips guys kasi dyan po dumadaan ng oil. So kapag masira yung lips, automatic maglilik ang oil. So next, ang oil seal ilagay natin. Hindi dapat magkabaliktad yung oil seal guys. Dapat yung malaking spring is nakaposition sa ilalim. So yan lang po. So yun o. Diba? Kapag hindi natin nilagyan ng tip yan, automatic masasagi ng kanal ang ating lips ng ating dust seal. So yun guys, itong isa, hindi pa natin siya nabaklas, no? Ang unang nating binaklas is yung isang tubo natin. So yan po ang kanyang naunang oil seal at saka dust seal. Natanggal natin siya. So paano ba tanggalin guys? No? Pag matanggalin yung lock sa ibabaw, pwede na siyang hilain ang dalawang tubo pa paghiwalayin. Kailangan malakas para makalas yung dalawang yan. Yan po ang tips guys. Pasisyan yung pati sa inyo kung paano pagkalas ang dalawang tubo na yan. Ang importante is mapakita ko sa inyo kung paano ang pagkabit ng oil seal. So yun guys, nakabit na natin yung dalawang tubo. So next step, ilagay na natin ang oil seal na bago. So malambot lang ang pag-entrance ng oil seal guys. Kaya lang yung medyo may kahirapan ng kaunti yung pagpasok niya mismo. So ito lang gawin nyo. Pukpukin nyo lang siya gamit ang alin ng dandahan. So sa part ito guys, hindi ko nalagyan ng takip yung chrome ng ating shock, no. Pero pagkatapos guys, no, nilagyan ko lang siya kasi medyo nahirapan ako ipasok. Kasi nga guys is nag-iiwas ako na matamaan yung chrome. Kasi pag natamaan yung chrome, may potential na mag-leak ang oil. So kaya dandahan ng pagpasok kasi nga is medyo may kahirapan ito ng kaunti kasi bago pa yung oil seal. So ang ginawa ko dyan guys is nilagyan ko siya ng electrical tape. So doon na siya pumasok kasi hindi mataas ng kumpiyansa ko sa pagpupuk ng dust seal at saka oil seal pala. So napasok na natin yung oil seal. So yun po ang sinabi ko guys, nilagyan ko ng electrical tape yung ibaba na bahagi na yan. Para hindi ako mahirapan pupukin yung oil seal pababa. Kasi nag-iiwas ako matamaan yung chrome ng ating shock. So yun po ang tips ko guys, no. So ngayon maglalagay na tayo ng oil. So ang tamang oil at dami pala na nilagay natin guys ay 200 ml per tubo. Yan ha, 200 ml. So kung medyo may kalambutan ng kaunti at lagotok, pwede yung dagdagan ng kahit at least kon lang 20 or 30 ml lang na oil. So pero sa akin guys, 200 ml ay sapat na per tubo. So ngayon dandahan lang aking paglalagay ng oil. Tapos kapag na-feel ko na medyo bumaba na yung oil, saka na magdadagdag ng oil. Purpose guys, kasi yung tubo natin sa gitna is may butas yan sa ilalim. At ang yung butas na yun ay doon lumadaan yung oil na nilagay natin. At tumatagos yun sa ating outer tube. So ibig sabihin guys, yung outer tube natin, yung may kulay gold na yan na outer tube is meron niyang oil. So doon sa butas sa ating inner tube na tubo, doon siya tumatagos at unti-unting lumalabas sa outer tube. So kailangan may oil din ang ating outer tube guys. No? Yun po ang purpose ng tubo. Kung kayo ay nagdidiy, doon yung makita sa ibabang bahagi ng ating tubo na meron siyang butas. Yun po ang purpose niya guys. Para makapenetrate yung oil na nagagaling sa ating inner tube palabas sa tubo at doon na naman siya malagi sa ating outer tube. Para maganda po ang bounce. Pero kung nakukulangan kayo guys sa oil na ilagay, pwede yung dagdagan tulad na sinabi ko kanina. Pero yung 200 ml is sakto na yan. Kasi kapag sobrang oil, medyo matigas ang kanyang bounce.
At siyempre, medyo masakit din sa ating mga balikat. So, itong 200 ml guys, is sapat na. Kasi yung kapag nagkapalit tayo ng bagong oil seal, kadalasan talaga ang magiging resulta is dagdag siya sa tigas ng ating bounce ng ating shock. Kasi yung spring niya is medyo kapit na kapit. Yung spring o lips, spring ng ating oil seal pala. Kapit na kapit siya sa ating tubo. So, pero kalaon na naman guys, habang katagalan, yung spring ng ating ay lumalambot yan. That's better, pinaka-the best talaga na tamang level ng ating oil, ng ating shock absorber ng ating Honda CRF 150 is 200 ml lang. Sapat lang siya na hindi matigas ang bounce ng ating shock at hindi naman siya sobrang malambot. At siyempre kapag nagdalaga tayo ng oil guys, dandahan lang ating pag-pump. Pag kailan natin na medyo bumaba na yung oil, saka natin unti-unti siyang i-pump pataas. Tulad ng ginawa ko sa video guys. Huwag nyo lang madili na importante is maganda ang magiging resulta ng ating pagkakalagay ng oil. Yan o. Gayahin nyo lang guys yung nagplano mag-DIY at syempre nag-aspire na magbaklas. So kapag napil nyo na medyo okay na yung bounce, takpan nyo na siya guys. So dito, try natin i-check. Ito yung pinalitan ko ng oil seal kasi ito yung medyo pangit ang bounce niya. So yun ang naging resulta. Maganda na siya guys. Oh. Diba? Napakaswabe na ng kanyang bounce. Yung isa is medyo pangit. Nung una talagang bounce natin is pangit talaga siya. Ang shock ng Honda CRF 150 Fi ay hindi magkapareha ang design sa loob. Yung tubo na yan, nilagyan ko ng oil, is meron siyang plastic sa taas at nakalawa yung spring niya, no? Kasi kailangan pa siyang tanggalin yung lock sa itaas para matanggal din yung spring. Kaya lang yung sa gitna is meron siyang plastic. Yung isa namang shock na unang nilagyan natin ng oil is tubo lang siya, wala siyang plastic. Ito lang nakakita yung kulay itim na yan guys. Yan po ay plastic. So parang design na siguro niyan ng Honda CRF 150 Fi guys. Para may idea na rin kayo kung bakit magkaiba yung laman ng ating CRF 150 Fi sa kanyang spring. So yung spring naman ng isa guys, nasa ilalim talaga siya. Ito naman is nakasitaas, kasama lang yung plastic na yan. So siyempre dandahan din natin pag-pump habang unti-unting tumatagos yung oil sa ating outer tube. So ito na guys, tinakpan ko na siya. Check na natin yung bounce niya, no? Kasi yung kanina nung isa is hindi talaga siya maganda yung bounce. Kasi nga, pag tanggal ko ng shock guys, madumi na ang oil niya. So parang nasa kanal lang, baho. So kulay gray, kaya pala pangit ang bounce. So try natin check yung dalawang shock guys. Pagsabayin natin para makita natin kung magkapareho na ba ang bounce ng dalawang yan. Kasi yung kanina nung hindi pa natin siya binaklas is pangit talaga. So yun guys, napakasabi, no? Balik na natin siya guys para sa pinali ng kanyang bounce. A few minutes later. Ito na nga, naibalik na natin ang dalawang shock niya. So check natin ang kanyang bounce. Yun, napakaswabe. Salamat boss sa tiwala. Sana may natutunan kayo sa video ito guys, no? Maraming salamat. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. Adios.